Okay guys, lalabas na naman ako para maghanap buhay. As usual, panggabi na naman ako. Sobrang init kasi sa umaga, hindi talaga kaya. Magandang araw nga pala mga kasiking. Panibagong araw, panibagong biyahe. Dahil may nag-aabang na bayarin, kaya kailangan kumayod kahit umagahin. Wala nang patumpik-tumpik pa. Sinundo ko na kaagad dito yung unang client ko dito sa kanila. Unang booking, via auto accept. Going to Pasay. Alas 8 na nga pala ito ng gabi mga kasiking. Pagkasakay ni ma'am, tinanong ko muna kung okay na at saka umalis na rin kami sa area niya. Maluwag yung kalsada, wala halos kasabayan ng mga motorista kasi gabi na. Kaya naibaba ko na dito si ma'am sa drop-off niya. 188 pesos yung fare niya. May pumasok sa akin na booking via auto accept ulit. Bigla naman nag-message sa akin si client na cancel na daw yung booking kasi matagal daw walang kumukuha. Pero dito pa kasi sa hailing apps ko yung booking kaya tinawagan ko na muna. Ma'am, dito pa siya sa akin, ma'am. Hindi pa siya na-cancel. Sige, pumunta ka na rin dito. Ayun, sabi niya pumunta na lang daw ako sa area niya. Ayun guys, pinapunta na lang ako. Naghintay nga ako dyan ng mga almost 5 minutes. Pero walang sumipot. Ayun, cancel malala. Move on na lang talaga. After ilang minuto na waiting, may pumasok naman sa akin na booking. Pick up ni client dito lang sa my Coast Residences. Shower ka po, chat. Dito po. Malapit lang yung drop-off, halos 4.5 kilometers lang yung distansya. Ibaba ko dito si sir sa may Just Residences, Makati at 75 pesos naman yung kanyang pamasahe. Nagabot si sir ng 100 pesos, susuklihan ko sana ng 25 pesos pero 10 piso lang yung kinuha. Ayun, nagkaroon ako ng tip na 15 pesos, ayos talaga. So ayun, binigyan tayo ni sir ng tip dun mga kasi 25 pesos lang yung fare nun eh. 10 piso lang yung kinuha. Ito tayo sa Makati. Pinoff ko na nga pala muna dyan yung auto-accept ko. Nagbabakasakali na pasukan ng long ride at hindi naman ako binigo ni Joyride. Takto kasi may pumasok na booking habang paalis ako sa area. Sobrang lapit lang yung pick up. Dito lang sa may Jupiter, Makati. Papunta ito ng Quezon City. Sir Giannis po. Shower ka po, shower ka. Halos 22.8 kilometers din yung layo ng drop-off ni client. 325 pesos naman yung pamasahe. Inaibay na namin yung kahabaan ng Hill Puyat sabay akyat dito sa Kalayaan Overpass. Pababa dito sa EDSA. Smooth lang yung biyahe. Maluwag kasi yung kalsada. At andito na din kami sa may Commonwealth hanggang marating namin yung drop-off area ni sir. Safe naman kami nakarating. Pagbayad ni sir, nagpasalamat na din ako. Kinuha na din niya yung dala niya na pinalagay sa top box ko. Dito ko naman sinundo sa Santa Veronica, Quezon City, yung next client ko. Punta si ma'am sa may One Facility Center dito sa may Quezon City. 4.2 kilometers nga yung distansya ng drop-off at 70 pesos naman yung fare. Take ko naman dito ng safe yung client natin. May tip tayo kay madam mga kasi 10 piso. Dito na din ako nag-abang ng panibagong booking pababa o pabalik ng South. Walang pumapasok kaya nagpasya na ako dyan na gumapang pababa. Ayun, gapang muna ako mga kasiking bababa. Wala na booking dito pumapasok. Habang binabaybay ko nga yung kahabaan ng Commonwealth, ay dumaan muna ako dito sa tindahan ng pinsan ko para makipagkamustahan. Yeah. Ate Deng! Padaan ako dito, hinatid na naman ako. Ha? Doon sa Fairview, doon sa dulo. Galing Galing Makati. Sabi ko, bukas pa yata sila Ate Deng Sabi ko. Magsasara na rin kayo? Oo. Sabi ko, kaya nga sabi ko, alas 10 kasi nag-alam ko, nagsasara na dito yun. Terus sabi ko, bukas pa may ilaw pa. Wag na kuya. Kakaano ko lang dun Kamerienda ko lang dun sa may call center dyan sa taas. Di rin ako nagtagal, nakipagkwentuhan lang saglit, sabay gapang ulit pabalik. Sakto naman, habang dito na ako sa East Avenue, Diliman, pinasukan ako ng booking. Dito lang yung pick up sa may Philippine Heart Center. So yun guys, may nakuha tayo dito papuntang Muntinlupa. Ihahatid ko si sir sa Kupang, Muntinlupa. Naka-promo nga pala yung booking. 399 pesos yung fare at naka-discount ng 80 pesos. Pero papasok din ito sa wallet ko yung 80 pesos at yan na rin yung magiging commission ni Joyride. Kaya okay na din, worth it naman yung gapang natin. Habang nasa biyahe na pag-usapan namin ni sir yung road rage sa Antipolo na nauwi sa barila na kumitil ng isang buhay. Wala akong pinapanigan sa dalawang involved. Buhay nila yan, wala akong pakialam. Pero may lesson din sa nangyari. Kapag wala kang bakal na dala, huwag mo nang subukin, habulin. Masisira lang yung buhay mo. Pero seryoso, disiplina lang sa sarili yung kailangan. Learn to control our emotion no matter what happen. Kung di naman tayo nasaktan, pilitin pa rin natin unawain yung mga nangyayari. Kung kaya umiwas sa gulo, umiwas tayo. Hindi kaduwagan yun. Hindi nakakabawas ng pagkalalaki yun. Mas lamang pa rin yung taong marunong magpakumbaba. Kasi sa totoo lang, kahit gaano ka pakatapang na klase ng tao, pag di mo ito ginamit sa maayos, maraming bibili nito. In other word, pag masyado kang matapang at wala sa lugar, baka mamaya makatagpo ka ng mas matapang pa sa'yo.
Kaya, be patient, control your emotion and action, and thank your family before you do something that will ruin your life. Wow! Kala mo talaga totoo. Haba ng kwentuhan namin ni Sir, di na namin namalayan, malapit na pala kami sa drop-off niya. Hanggang maibaba ko na din dito sa kanila. Okay guys, pinasukan ako ng booking papuntang San Juan. Ayos yung narin, biyahe narin ngayon ha. Makakota tayo ng maaga. Dito ko naman sinundo si Ma'am sa Concentrex Alabang, yung next client ko. Pupuntang San Juan nga pala si Ma'am. 12:58 na din pala ito ng umaga. Long rides ulit tayo. 4.5 kilometers naman yung layo ng drop-off at 351 pesos naman yung fare niya. Kagagaling ko lang ng long rides at ito, long rides ulit. Palagyan, basta safe yung paghahatiran. Ganun ulit yung senaryo habang nasa biyahe, kwentuhan lang ng pasahero. Kaya hindi boring yung biyahe namin ng client ko. Tamang compliment lang sa pasahero para gumaan yung pakiramdam nila sa'yo. Tapos hayaan mo na sila magkwento hanggang makarating at maibaba na din yung pasahero. After ko may hatid yung client ko, man muna ako dito para magpagas. Di pa kasi ako nagpagas kanina bago bumiyahe. 250 pesos nga pala yung pinagas ko dyan. May dalawang booking pa ako, di ko na nasama sa video. Pinapos kasi yung battery ng GoPro ko. 4:22 naman ng umaga nung sunduin ko na si client sa location niya. 3.8 kilometers lang yung layo ng drop-off, 66 pesos naman yung fare niya. 5:54 ng umaga nang makita at may sakay ko na din dito yung huling client ko. At ihatid ko si Ma'am sa Valero, Makati. 71 pesos naman yung pamasahe. At dito ko na din puputulin itong video na ito. At kung umabot ka man sa part na to, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat din sa lahat ng subscriber ko. Salamat sa suporta. Balang araw, ibabalik ko din sa inyo yung suporta nyo pag pinalad tayo. Sa mga hindi pa pala nakasubscribe, baka naman, hit mo na din yung notification bell button para updated ka kapag may bago akong upload na video. Total rides nga pala natin dyan mga kasiking, naka 10 rides tayo. Tapos yung gross income ko naman dyan umabot ng 1,746 pesos. Syempre, babawas pa natin dyan yung ating expenses. Ayun, once again, this is Bin as Bin Seeking TV. See you on my next vlog and peace out. Ride safe sa ating lahat.